Cosby will not walk in darkness. Magandang oras mga katiyats, mga ka-treasure hunters sa Pilipinas. Merong napakagandang marker dito at lahat ng signs ay nagtuturo mismo dito sa napakagandang digging spot. So atin tingnan to. Ito ay isang ulo yan ng hayop. Nakayuko siya at ito ang kanyang pinupuntirya, kaya nag-test dig sila dyan ng konti, pero napakaliit naman ang test dig na yan. So ito yung pinaka pinaka man-made marker niya, at ito yung man-made hole. Klarong klaro, parang sing-sing, no? Kung atin yan i-close up, ay ito yata yung ito yon. Kapag i-close up, meron talaga siyang tool mark, no? At ito yung parang kanyang bibig. Okay, balikan natin. So, ito ay ang ganyang simbolo na linya and then merong bilog sa ibabaw. Yan ay treasure under. Papunta yan sa baba. Sa baba niya. Kaya tama itong dito. Tama itong hinukay nyo ng mababaw. Yan ay saktong-sakto sa marker na yan. So ito yung treasure under. Okay, dito naman tayo sa kabila. Ito indicator pa rin to na nasa harapan. Yan yata ilalim eh. Kung hindi yan 10 meters, yan ay 10 feet. So kung 10 feet, nasa 3 meters mahigit. So 3 meters mahigit ang lalim. Yan, dalawang guhit na magkasunod, yung mga nakaganyan, yan ay lalim. Kung pag naman ang niya, yan ay distansya. Okay, so estimated 3 to almost 4 meters deep ang lalim. Ito yung kanyang takip, ito yung lapidan niya eh. So ito yung tanggalin, and then hukayin tong buong buo na yan. Ayan. Pero wag masyadong lumapit dito sa isang bato. Baka mahulog tong parang palaka tingnan. Ayan, no. So tinuturo nila ay ito talaga na area. So tamang-tama yan. Yung hinala nyo ay tama yan. Ngayon, para ma-confirm yan ay gamitan nyo of course ng kagamitan. Kung wala kayong electronics, okay na yung manual. Pakiramdaman nyo lang ang lakas ng ikot ng mga manual. Katulad ng mga locator na umiikot, yung mga Japwan, dowsing, pendulum. Itesting nyo sa unahan yung gamit nyo at pakiramdaman nyo yung lakas ng kanyang ikot. At ikumpara mo sa ikot dito sa tinuro ko, which is yan ang tinuro ng mga science dyan. Ito na talaga yung tinuro na area. Mayroon ding dito sa ibabaw, hindi natin tiyak to kung man-made ito. Ito. And then kung ipagdikit mo yan, yung linya at saka arrowhead, yan ay K. So treasure under the rock pa rin yung K. Merong tatlong guhit. So tatlong guhit, pwedeng 3 meters yan. Hindi ako maniwala na aabot ito ng 15 meters kasi masikip ang area niya eh. So kung may binaon dyan, ibig sabihin yan ay mababaw lang, kasi kung malalim yan, noon pa yan, nung sila dyan maghukay, ay bumagsak na sana yung mga bato na yan. Pero bakit nandyan pa rin, ibig sabihin yan ay mababaw lang. So merong parang triangle dito. Iwan ko lang kung triangle to. So triangle na pantay, yung mga triangle na pantay ang side, yan ay treasure under. Kung triangle na mahaba yung isang side, yung ganyan, yan ay pointer.
Okay, so wala na akong sasabihin pa nasa likod o kung saan-saan. Ito talaga yung tinuturo eh. Kaya para malaman ay hukayin na yan mga katiyets. At good luck sa inyong paghukay dyan. 4 meters maximum lang. At wag nang ipagpatuloy kung wala. Kasi minsan ay inaangkin na ng mga lamang lupa. Inaangkin ng mga elemento yan eh. Kinakabiran nila yan kapag ayaw nilang ipakuha. So ito naman, pointer siya. Ito ay naka-triangle to na parang letter C na nagaganyan. So kung atin yan itayo, yan ay treasure undersign. So dito yan. Yan ay treasure under, pero dahil merong isang dot na malayo, so ito yung distansya niya. Sukatin sa inches, sabihin natin yan ay 5 inch or 7, so punta kayo dito 5 to 7 meters ang layo. So tisdig kayo, o baka yung tinuro ay isa na namang sign doon sa unahan, yun ang maganda. Merong manipis na square dito, pero sabi niya ang treasure ay nasa tubig eh. Ito may tubig to eh. Ayan no. Kita niyo ba mga katiyets? Blow up nga natin to. Ayan no. Isa pa nga. Ayan no. So manipis siya na square. So square means treasure box. Ano, manipis siya. And then merong, kung tatlong guhit to, ito nagsasabi na nasa tubig. So sa unahan yan, kung yan ay river o creek, nandyan sa river or creek ang treasure box na tinuturo ng sign na ito. Kaya gamitan nyo pa rin doon sa unahan ng inyong mga gagamitan na pang-detect. Sundan lang ang tinuturo nito mga katiyet. So right, so kung magpapaalam na, maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang nakabisita sa channel at sa aking mga avid followers. Ay ako'y labis na nagpapasalamat sa lahat sa palaging nandyan, kasi kung wala kayo ay sino ba namang manonood ng aking video kundi tayo lang mga ka-treasure hunters. Huwag mawala ng pag-asa dahil ang treasure ay nandyan lang talaga, nakatago sa ating plain sight. Ang tanging gawin lang natin ay hukay ng hukay lang at huwag masyadong malalim. Sabi ko na sa inyo, maximum na pinakamalalim ay 7 meters. Yan lang yung mga lalim na makakuha tayo. At kapag malalim na masyado ay wag na, mapanganib na yan. Okay, hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.